naging statement o pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte, yung sa sinabi niyang inuutusan siya ni Lisa Marcos na magbigay ng pera at yung white envelope. So yun ang dapat imbestigahan ng Kongreso. Si Mary Grace Piato, tama ba? Mary Grace Piatos ba ay si Lisa Marcos at yun ba ay yung white envelope? Yan yung mga tinatanong ng ordinaryong mamamayan. Yan ang dapat nilang bigyan ng panahon at pagkukulan ng pansin, hindi yung political persecution. Sinabi mismo ni Vice President Inday Sara Duterte, at meron siya kanyang video Yun yung malalaking storya na dapat ninyong ibinabalita, na dapat lumalabas sa mga pahayagan, na dapat lumalabas sa mainstream media. And I'd like to thank all the other vloggers. Maraming salamat sa new media. Nariyang kayo, unfiltered, lumalabas yung mga balitang talaga namang merong suppress press ngayon. Hindi naman natin masisi yung ating mga kaibigan sa media, sa traditional media. Naintindihan ko sila But I know also their sentiment. Dami na rin galit But I understand you, pero pasalamatan ko rin, kunin ko yung pagkakataong ito sa iyo ating mga taga-social media. Thank you for bringing out real stories unfiltered. Maraming salamat sa inyo. Ipagpatuloy nyo yung inyong malayang pagpapahayag ng nangyayaring totoo sa ating bansa. Attorney, galing kayo sa loob. Yung issue na drug addict. Sobra ka naman, hindi pa ako galing sa loob. Gumagamit ng illegal drug yung Pangulo. Can you confirm yung mga sinasabi ni President Duterte, mga intel reports about it? Put it this way, hindi inosente ang aking pandinig doon sa mga usapan na yan. Nung ako ay nandoon pa, magkakasama pa kami. But kung sa nakita ko from personal knowledge, wala akong nakita Wala akong nakita. At kung sakali man sinasabi ng iba, hindi, I'm protecting Bongbong dahil kaibigan ko pa rin si Bongbong. I am not the type of person who will try to be controversial just for the sake of controversy. It's not me. And kilalanan ninyo ako, ilang taon nyo na rin akong na-cover, karamihan sa inyo, I value my word. Yung salita ko, pwedeng panghawakan ng kung sino man. At hindi ako gumagawa ng kwento. Kung hindi ko nakita, hindi ko sasabihin. Dahil kung nasaksihan ko man yan nung araw, hindi kami nagtagal. Lalayasan ko yan. Hindi ako aprobado sa ganyan. Kaya nga, inuulit ko yung panawagan Panawagan ko na rin bilang mamamayang Pilipino. Tatandaan ninyo, ako nagpakita ng negative result, hindi ba? Tapos patuloy na naglalabasan yan, may lumabas na video, dine-deny, mere denial will not suffice. For heaven's sake, you're the topmost official of the land. And the accusation being hurled against you is very, very serious. What you should do is submit yourself to a fair, open, transparent hair follicle drug test now. Put an end to that issue and put stability back in governance. Put stability back in government and put stability back in our country. Attorney, last na lang, Attorney, can you also share the same view with one others na nakita nila that it's Martin Romualdez ang nagpapatakbo ng bansa and it's the Bongbong Marcos parang kenkoy lang sa Malacanang? My personal observation of what's happening, wala nang separation of powers. Yung trabaho ng executive, sinasaklaw or saklaw na rin ng legislative department. That is why kami sa hakbang ng maisog continuously are calling for transparency, accountability, peace, security, and are championing to uphold, protect, and defend our Constitution. Ano na ang nangyari doon sa tinatawag nating separation of powers? Ano na ang nangyari doon sa tinatawag nating checks and balance? Wala na Hindi lang blurred yung linyahan between the executive and the legislative. Wala nang linya. Naghalo na sila, nagsanib puwersa na sila. Yan ang masakit na katotohanan. Attorney, doon po sa the Duterte's
submitted themselves para sa drug test, even Congressman Pulong Duterte, VP Sara. Si President Bongbong Marcos attorney, you have been his friend before. Bakit hindi pa rin po siya nag-submit for a drug test? That is also a lingering question in my mind. This is a story, his story, that would not just go away. Ito yung isang istorya na ayaw siyang lubayan. Kaya nga bilang Pilipino, karapatan mo, karapatan ko, karapatan nating lahat malaman. Ano ba ang estado ng kalusugan at pag-iisip ng namumuno sa atin? Dahil ayaw mamatay ang istorya ng droga eh. Once and for all, you owe it to the people. Submit yourself into an open, fair, credible, and transparent hair follicle drug test. Para nang sa ganun, kung negatibo ka, tapos ang usapan. Baka sakali, bumalik yung stability sa governance, bumalik yung stability sa gobyerno, at bumalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa namumuno sa ating bansa. Halimbawa, merong nagpositibo, we are not going to condemn him or her. In fact, we will be very, very compassionate with him or her. Suportahan natin, i-commit yan sa isang rehabilitation facility or center. Baka biktima lang din eh. Di ba, bigyan natin chance to heal, gumaling at magpagaling. But we are not here challenging anybody to undergo a hair follicle drug test just for the sake of condemning him or her. No. Gusto lang natin matapos na yung usapan na yan dahil yan ay nagdudulot ng matinding instability sa ating bansa ngayon. But hypothetical question, what if the President proven to be positive? Would we abide to an addict President who will run the country? Kagaya ng sinabi ko, kung sino man ang magpositibo, hindi natin para husgahan. Ang treatment dyan, i-commit mo sa isang treatment or rehabilitation center. Tulungan natin. But for the time being, you have to relinquish the position of President and hand it over to the constitutional successor. Yun lang naman yan eh. Di ba? Dahil yung tanong mo, hypothetical din, papayag ka na ang driver mo addict. Papayag, sasakay ka sa isang bus papunta sa iyong probinsya o destinasyon, alam mong addict o kargado yung driver, ilalagay ka nun sa bangin. Ibabangga ka nun, mamamatay ka dun. Ganon din ang bansa. You will not let anybody be the captain of your ship kung hindi malinaw ang pag-iisip nito. Kung ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. And again, I address the Filipino people. Tayo rin dito. Tanggalin natin kasi yung pagiging ipokrito. Lahat tayo ay may ongoing war on drugs. Every day. Binabantayan natin yung ating mga mahal sa buhay. Yung mga may anak na binata, binabantayan ninyo pag napapabarkada. Yung mga nag-a-apply na kasambahay sa inyo o driver sa inyo, tayo nag-a-apply na empleyo kung kanino man, hinihingan tayo ng negative drug test. Bakit? Walang employer na gustong magkaroon ng empleyadong addict. Walang isang household na gustong magkaroon na kasambahay na addict, na hardinerong addict, na waiter na addict. Bakit? Nang manganganib ang buhay mo, manganganib ang buhay ng mga mahal mo sa buhay dahil nga wala na sa tamang katinuan ng addict. So lahat tayo, every day, meron tayong sariling personal war on drugs. Even yung ating mga mambabatas, tanungin mo sila, may mga security ba yan na gumagamit ng droga? Maaari siguro yung ilan, makaka-jamming nila. Pero karamihan dyan, baka nga lahat sila eh. Hindi kukuha yan ng security na gumagamit ng droga. Lalo na yung addict, lalo na yung dependent na sa droga. Bakit? Wala na sa tamang katinuan yun. Wala na sa tamang katinuan. Lahat tayo meron. Tanggalin natin yung pagiging ipokrito at tanggalin natin lalo yung political persecution. You know, when you're the president, every minute of your life as president,
you will always be asked to make hard decision. Ang importante, marunong kang magdesisyon. Yun si Pangulong Rodrigo Duterte. He is decisive, he is firm, and he knows how to make even the most difficult decision. Yan ang leader. Attorney Faith Karina Beltran po of the STC. Any reaction po